Sa isang tahimik at liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin at luntiang kabundukan, naninirahan ang magsasakang si Nestor. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang masipag, matiyaga, at tahimik na tao. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, siya ay bumabangon upang asikasuhin ang kanyang taniman, palay, gulay, at ilang punong namumunga na kanyang inalagaan mula pa noong siya'y binata. Hindi marangya ang buhay ni Nestor. Ang kanyang maliit na kubo ay gawa lamang sa kawayan at nipa, at ang kanyang mga gamit ay kakaunti. Ngunit sa kabila nito, siya ay kontento. Para sa kanya, sapat na ang magkaroon ng pagkain sa hapag at kapayapaan sa puso. Sa dulo ng kanyang bukirin ay may isang matandang punong balite. Matagal nang naroroon ang punong iyon, higit pa sa alaala ng matatanda sa baryo. Marami ang nagsasabing may kakaiba raw sa punong iyon. May ilan na nagsasabing ito'y pinamumugaran ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Dahil dito, iniiwasan ng mga taga-baryo ang paglapit dito, lalo na kapag dapit hapon. Ngunit si Nestor ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, ang punong balite ay isa lamang bahagi ng kalikasan. Madalas pa nga siyang nagpapahinga sa lilim nito tuwing tanghaling tapat habang pinagmamasdan ang kanyang taniman. Isang araw, matapos ang mahabang oras ng pagbubungkal ng lupa, naupo si Nestor sa ilalim ng punong balite. Mainit ang sikat ng araw at dama niya ang pagod sa kanyang katawan. Isinandal niya ang kanyang likod sa matigas na puno at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya namalayang siya'y nakatulog. Sa kanyang pagkakatulog, tila may narin siyang mahinang tinig. Hindi ito malinaw sa una, ngunit unti-unti itong lumakas. Magandang araw, Nestor. Bigla siyang nagmulat ng mata. Napatingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. Tumayo siya at inikot ang kanyang paningin sa buong paligid ng puno. Sinong nariyan? Tanong niya. Bahagyang nagtataka ngunit hindi kinakabahan. Muling narinig ang tinig, mas malinaw na ngayon. Ako'y matagal mo nang kasama kahit hindi mo ako nakikita. Napakunot ang noo ni Nestor. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Hindi takot, kundi pag-uusisa. Lumabas ka. Hindi ako natatakot. Matatag niyang wika. Mula sa likod ng punong balite, unti-unting lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Matangkad ito, halos abot ang mga sanga ng puno. May maitim at makapal na balbas, at ang mga mata ay tila nagliliwanag sa ilalim ng anino. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, wala itong bakas ng galit o panganib. Isa itong kapri. Nanatiling tahimik si Nestor habang pinagmamasdan ang nilalang. Hindi siya umatras, bagkus ay tumayo lamang siya ng tuwid. Ako si Bantay, wika ng kapri. Matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi agad nakapagsalita si Nestor. Ngunit maya-maya, siya'y nagsalita rin. Kung ganoon,
Ikaw ang sinasabi ng mga tao na naninirahan dito? Tumango ang Capri. Ngunit hindi ako tulad ng iniisip nila. Hindi ako nananakit. Pinipili ko lamang ang mga taong may mabuting puso. Tinitigan ni Nestor ang Capri. Sinusubukang unawain ang kanyang sinasabi. Bakit mo ako kinausap? Tanong niya. Dahil ikaw ay naiiba, sagot ng Capri. Hindi ka sakim, hindi ka naninira ng kalikasan, at higit sa lahat, marunong kang makontento. Napayuko si Nestor, tila nahihiya sa narinig. Wala naman akong ginagawa na kakaiba. Ginagawa ko lang ang nararapat. Ngumiti ang Capri at sa unang pagkakataon, nakita ni Nestor ang kabutihan sa kanyang anyo. Minsan, ang mga simpleng bagay ang pinakamahalaga. Mula noon, nagsimula ang kakaibang pagkakaibigan sa pagitan ng magsasakang si Nestor at ng Capring si Bantay. Araw-araw, tuwing siya'y nagpapahinga sa ilalim ng punong balite, kinakausap siya ng Capri. Ikinukwento nito ang mga lihim ng kagubatan, ang mga nilalang na nakatira sa paligid, at ang mga bagay na hindi kayang makita ng karaniwang tao. Sa kabilang banda, ikinukwento naman ni Nestor ang kanyang buhay bilang magsasaka, ang hirap, ang pag-asa, at ang simpleng kaligayahan. Unti-unting lumalim ang kanilang samahan. Ngunit hindi alam ni Nestor na ang pagkakaibigang ito ay magdadala sa kanya sa isang landas na puno ng pagsubok, tukso, at mga lihim na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. At sa likod ng katahimikan ng punong balite, may mga matang nagmamasid, mga matang hindi sang-ayon sa ugnayang nabubuo sa pagitan ng tao at ng Capri. Dito nagsisimula ang tunay na kwento. Nagpatuloy ang mga araw sa baryo na tila walang nagbago, ngunit para kay Nestor, ang bawat sandali ay may bagong kahulugan. Ang dating tahimik at payapang bukirin ay nagkaroon ng kakaibang lalim dahil sa lihim na kanyang itinatago. Ang kanyang pagkakaibigan sa Capring si Bantay. Tuwing tanghali, matapos ang mabibigat na gawain sa bukid, siya ay dumidiretso sa punong balite. Doon, sa lilim ng matandang puno, siya'y nagpapahinga at nakikipag-usap kay Bantay. Sa paglipas ng panahon, hindi na siya nagugulat sa presensya ng Capri. Sa halip, itinuturing na niya itong isang tunay na kaibigan. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Nestor ang kanyang mga tanim na palay, napansin niyang tila hindi maganda ang tubo ng ilan sa mga ito. May mga bahagi ng bukirin na naninilaw at ang iba naman ay tila natutuyo kahit sapat naman ang tubig. May kakaiba, bulong niya sa sarili. Kinagabihan, muli siyang nagtungo sa punong balite upang kausapin si Bantay. Bantay, wika niya, napansin ko na may mga tanim akong unti-unting namamatay. Hindi ko alam kung bakit. Lumabas ang Capri mula sa likod ng puno, tahimik ngunit seryoso ang mukha. May nakialam, sagot nito. Napakunot ang noo ni Nestor. Nakialam? Ano ang ibig mong sabihin?
Hindi lahat ng nilalang sa kagubatan ay tulad ko, paliwanag ni Bantay. May mga inggit, may mga ayaw na makita ang tao na umuunlad, lalo na kung may paspas ng kalikasan. Natahimik si Nestor. Hindi niya agad maunawaan ang narinig. May kalaban ba ako? Tanong niya. Hindi ka nag-iisa sa mundong ito, Nestor. Sagot ni Bantay. May mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa lupaing ito at ang iba sa kanila ay hindi natutuwa sa presensya mo. Napatingin si Nestor sa kanyang mga kamay, magaspang dahil sa trabaho. Wala naman akong ginagawang masama. Nagtatanim lang ako para mabuhay. At iyon ang dahilan kung bakit kanila sinusubok, tugon ni Bantay. Ang mabuting tao ay madalas hinahamon. Lumalim ang katahimikan sa pagitan nila. Anong dapat kong gawin? Tanong ni Nestor matapos ang ilang sandali. Tiwala, sagot ng Capri, at lakas ng loob. Ngunit higit sa lahat, huwag kang magpapadala sa takot. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati ay bumangon si Nestor. Dala ang kanyang mga kagamitan. Agad siyang nagtungo sa bukirin. Sinimulan niyang suriin ang bawat bahagi ng kanyang taniman. Habang abala siya, napansin niyang may mga bakas sa lupa. Hindi ito yapak ng tao o hayop na karaniwan niyang nakikita. Ang mga marka ay tila kakaiba, parang may dumaan na hindi pangkaraniwan. Hindi siya nagpakita ng takot, ngunit naging mas maingat siya. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumala ang kalagayan ng ilang bahagi ng kanyang bukirin. Ngunit sa kabila nito, may mga bahagi rin na tila mas lalong sumigla. Ang mga palay ay naging mas luntian, mas matibay, at mas mabilis tumubo kaysa dati. Napansin ito ng mga kapitbahay ni Nestor. Parang may kakaiba sa tanim mo, Nestor, sabi ng isa sa kanila. Yung iba mong palay, parang mas maganda pa kaysa sa amin. Ngumiti lamang si Nestor. Hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang lihim. Ngunit kasabay ng paghanga ng iba ay ang pag-usbong ng inggit. May isang magsasaka sa baryo, si Mang Dario, na matagal nang kilala sa pagiging mapagmataas. Hindi niya nagustuhan ang biglaang pag-unlad ni Nestor. Hindi normal yan, bulong niya sa sarili. May tinatago yan. Isang gabi, lihim na nagtungo si Mang Dario sa bukirin ni Nestor. Nagtago siya sa likod ng mga halaman, naghihintay na may makita o marinig na kakaiba. Samantala, si Nestor ay muling pumunta sa punong balite. Bantay, wika niya, ramdam ko na may nagmamasid sa akin. Tahimik na tumango ang Capri. May tao, sagot nito, at may iba pa. May iba pa? Tanong ni Nestor. Hindi lamang tao ang nakikialam ngayon, paliwanag ni Bantay. Ang mundo ng tao at ng mga nilalang ay unti-unting nagtatagpo. At kapag nangyari iyon, maraming bagay ang maaaring magbago. Napabuntong hininga si Nestor. Handa ba ako sa ganito? Tinitigan siya ni Bantay. Walang handa sa ganitong pagsubok, ngunit ikaw ang napili.
Napili? Para saan? Tanong ni Nestor. Hindi agad sumagot ang Capri. Sa halip, tumingin ito sa malayo, tila may iniisip na malalim. Darating ang panahon na mauunawaan mo rin, wika nito. Sa ngayon, ang mahalaga ay manatili kang matatag. Habang nag-uusap sila, hindi nila namalayang may isang pares ng mata ang nakamasid mula sa dilim, si Mang Dario. At sa kanyang nakita, lalo lamang tumibay ang kanyang hinala. Hindi ito pangkaraniwan. Bulong niya, may kinalaman ang punong iyon. Sa gabing iyon, nagsimulang mabuo ang isang balak. Isang balak na maglalagay kay Nestor sa mas malaking panganib. Samantala, sa ilalim ng punong balite, patuloy ang pag-ikot ng kapalaran. At ang unang pagsubok ni Nestor ay nagsisimula pa lamang. Mabigat ang hangin ng sumunod na mga araw. Hindi man ito halata sa paningin ng iba, ramdam ni Nestor ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang dati payapang bukirin ay tila may nakatagong tensyon. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit malinaw niyang nadarama. Mas naging maingat siya sa kanyang mga kilos. Sa tuwing siya'y nagtatrabaho sa bukid, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi lamang mula sa mga kapitbahay, kundi mula rin sa mga nilalang na hindi niya lubos na nakikita. Isang hapon, habang siya'y nagdidilig ng kanyang mga pananim, napansin niyang may gumalaw sa dulo ng kanyang bukirin. Agad siyang napatingin, ngunit wala siyang nakitang tao. Sa halip, ang mga damo ay bahagyang gumagalaw na para bang may dumaan na hangin, ngunit wala namang ihip. Hindi niya ito pinansin, ngunit sa kanyang dibdib ay may bumibigat na pakiramdam. Kinagabihan, agad siyang nagtungo sa punong balite. Bantay, tawag niya, may kakaiba na naman akong naramdaman. Lumabas ang Capri, mas seryoso kaysa dati. Hindi na sila nagtatago, wika nito. Sila? Tanong ni Nestor. Ang mga nilalang na ayaw sa presensya mo, sagot ni Bantay. At ang taong nakakita sa atin. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Nestor. May nakakita sa atin, tanong niya. Tahimik na tumango ang Capri. Ang lalaking iyon ay matagal nang may pagdududa sa iyo. Ngayon, napatunayan niya ang kanyang hinala. Naalala ni Nestor ang mga tingin ni Mang Dario, mapanuri, mapaghinala. Ano ang gagawin niya? Tanong ni Nestor. Ang mga taong pinaghaharian ng inggit ay kayang gumawa ng anumang bagay, sagot ni Bantay. At ang kanyang nakita ay maaaring gamitin laban sa iyo. Napahawak si Nestor sa kanyang noo. Hindi ko ginusto ito. Hindi ko ginustong magtago ng lihim sa kanila. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat, wika ng Capri. Ngunit kailangan mong maghanda. Para saan? Tanong ni Nestor. Hindi agad sumagot si Bantay. Ilang sandali siyang nanahimik bago muling nagsalita. Para sa mga darating na pagsubok na hindi mo inaasahan. Kinabukasan, nagising si Nestor na may mabigat na pakiramdam. Ngunit pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Hindi siya maaaring tumigil dahil iyon ang kanyang kabuhayan.
Habang siya'y nagtatrabaho, napansin niyang may ilang tao na dumadaan sa gilid ng kanyang bukirin, patingin-tingin sa kanya. Hindi sila karaniwang ganoon. May halong pagdududa at bulungan sa kanilang mga kilos. May kakaiba raw kay Nestor, narinig niyang sabi ng isa. May nakita raw si Mang Dario kagabi, dagdag ng isa pa. Hindi siya nagsalita. Pinili niyang manahimik at ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ngunit sa bawat bulong na kanyang naririnig, lalo lamang bumibigat ang kanyang kalooban. Pagsapit ng hapon, dumating si Mang Dario sa kanyang bukirin. Hindi ito ngumiti. Sa halip, seryoso ang mukha nito habang nakatingin kay Nestor. Nestor, wika nito. May gusto akong itanong. Huminto si Nestor sa kanyang ginagawa at tumingin sa kanya. Ano iyon? Mahinahon niyang sagot. Anong meron sa punong balite? Diretsong tanong ni Mang Dario. Natahimik si Nestor. Puno lang iyon, sagot niya matapos ang ilang sandali. Ngunit hindi kumbinsido si Mang Dario. Huwag mo akong lokohin, matigas nitong wika. May nakita ako kagabi, hindi ka nag-iisa roon. Hindi agad sumagot si Nestor. Alam niyang anumang sasabihin niya ay maaaring gamitin laban sa kanya. Wala kang dapat ikatakot kung wala kang tinatago, dugtong ni Mang Dario. Tinitigan siya ni Nestor, kalmado ngunit matatag. May mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag sa lahat, sagot niya. Lalong kumunot ang noo ni Mang Dario. Ibig mong sabihin, totoo ang hinala ko? Hindi na sumagot si Nestor. Sa katahimikang iyon, mas lalong tumindi ang pagdududa ni Mang Dario. Mag-ingat ka, Nestor. Wika nito bago tumalikod. Hindi lahat ng lihim ay dapat manatiling lihim. Pagkaalis ni Mang Dario, napabuntong hininga si Nestor. Alam niyang hindi na maiiwasan ang mga susunod na pangyayari. Kinagabihan, muli siyang nagtungo sa punong balite. Alam na niya, wika niya kay Bantay. Alam ko, sagot ng Kapri. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Nestor. Tumingin si Bantay sa kalangitan, na noon ay nababalutan ng dilim. Kapag ang lihim ay nabunyag, nagsisimula ang tunay na pagsubok, wika nito. Napatingin si Nestor sa Kapri. Handa akong harapin iyon, sabi niya. Tumingin sa kanya si Bantay, tila sinusukat ang kanyang katatagan. Kung ganoon, wika ng Kapri, panatilihin mo ang iyong paninindigan. Dahil sa mga susunod na araw, hindi lamang ang iyong bukirin ang masusubok, kundi pati ang iyong puso. Sa gabing iyon, ang hangin ay tila mas malamig, at ang katahimikan ay mas mabigat. At sa likod ng mga anino, may mga puwersang kumikilos, mga puwersang magdadala kay Nestor sa isang landas na hindi na niya maaaring takasan. Lumipas ang ilang araw na tila mas mabagal kaysa karaniwan. Sa bawat pagsikat ng araw, si Nestor ay bumabangon na may dalang pag-aalala. Hindi na tulad ng dati ang kanyang mga umaga. May bigat na sa kanyang dibdib at ang katahimikan ng kanyang bukirin ay tila may kasamang babala.
Ang mga bulong sa baryo ay hindi na maikakaila. Kung dati palihim lamang, ngayon ay lantaran na ang mga tingin at usap-usapan tungkol sa kanya. Habang siya'y naglalakad patungo sa bukid, naririnig niya ang mga usapan ng kanyang mga kapitbahay. May kakaiba talaga kay Nestor. Sabi ni Mang Dario, may kausap daw siyang nilalang sa punong balite. Hindi normal yan. Pinili ni Nestor na huwag pansinin ang mga iyon, ngunit hindi niya maitatangging nasasaktan siya. Hindi niya kailanman ginusto ang atensyon o ang pagdududa ng iba. Ang nais lamang niya ay mamuhay ng payapa. Sa kanyang bukirin, sinikap niyang ituon ang kanyang pansin sa trabaho. Ngunit kahit doon, may pagbabago. Ang ilang bahagi ng kanyang taniman na dati masigla ay muling nanlalamlay, habang ang iba naman ay tila lalong sumisigla nang hindi maipaliwanag. Napansin niya rin na may mga yapak na muli sa lupa, mas marami, mas malinaw, at tila hindi lamang iisang nilalang ang dumaraan. Pagsapit ng tanghali, napaupo si Nestor sa ilalim ng punong balite. Hindi niya kailangang tawagin si Bantay, kusa itong lumitaw mula sa likod ng puno. Lumalala na, wika ni Nestor. Gaya ng inaasahan, sagot ng Capri. Hindi ko na mapigilan ang mga nangyayari, dugtong ni Nestor. Pati ang mga tao sa baryo, nag-iiba na ang tingin sa akin. Tahimik na nakinig si Bantay. Ang inggit ay parang anino, paliwanag nito. Kapag hinayaan, lumalaki at kumakalat. At ngayon, hindi na lamang mga nilalang ang laban mo, kundi pati mga tao. Napabuntong hininga si Nestor. Hindi ko gustong makasakit ng kahit sino. Ayokong magkaroon ng kaaway. Ngunit hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba, sagot ni Bantay. Ang mahalaga ay kung paano mo haharapin ang kanilang ginagawa. Natahimik si Nestor, tila nag-iisip. May balak si Mang Dario. Biglang wika ng Capri. Napatingin si Nestor dito. Anong balak? Hindi pa niya ito ganap na isinasakatuparan, sagot ni Bantay. Ngunit nararamdaman ko ang kanyang intensyon. Nais niyang patunayan sa buong baryo na may mali sa iyo. Paano niya gagawin iyon? Tanong ni Nestor. Sa pamamagitan ng takot, sagot ng Capri. Kapag natakot ang mga tao, madali silang maniwala at kumilos laban sa isang tao. Napapikit si Nestor saglit. Kung ganoon, kailangan kong maging matatag, bulong niya. Tumango si Bantay. Ngunit tandaan mo, dagdag nito, ang tunay na pagsubok ay hindi kung paano mo lalabanan ang iba, kundi kung paano mo mapapanatili ang iyong kabutihan sa kabila ng kanilang ginagawa. Kinagabihan, tahimik ang baryo, ngunit sa isang sulok may lihim na nagaganap. Nagtipon si Mang Dario at ilang mga kalalakihan. Tahimik ang kanilang usapan, ngunit puno ng seryosong intensyon. Hindi na natin maaaring pabayaan si Nestor, wika ni Mang Dario. Kung totoo ang nakita ko, may kaugnayan siya sa mga nilalang na hindi dapat pinakikialaman. Ano ang plano mo? Tanong ng isa.
Susubukan nating patunayan ito, sagot niya. At kapag napatunayan, hindi na siya maaaring manatili dito. Nagkatinginan ang mga naroroon. Ang iba ay nag-aalinlangan, ngunit ang takot ay unti-unting nangingibabaw. Kung may masamang dulot yan sa baryo, kailangan nating kumilos, wika ng isa. Sa gabing iyon, nabuo ang isang pasyang maglalagay kay Nestor sa gitna ng isang malaking suliranin. Samantala, sa kanyang kubo, si Nestor ay hindi mapakali. Hindi siya makatulog. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at pangamba. Sa huli, bumangon siya at nagtungo sa punong balite. Naroon na si Bantay, tila naghihintay. May mangyayari, wika ni Nestor. Oo, sagot ng Capri, at malapit na. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Nestor. Tumingin si Bantay sa kanya ng diretso. Panatilihin mo ang iyong katotohanan. Huwag kang matakot, ngunit huwag ka ring magpadala sa galit. Paano kung saktan nila ako? Tanong ni Nestor. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng dahas, sagot ng Capri. May mga pagkakataon na ang pagtitiis ang tunay na lakas. Tahimik na tumango si Nestor. Sa sandaling iyon, tila mas luminaw sa kanya ang kanyang paninindigan. Ngunit sa malayo, sa dilim ng gabi, may mga ilaw na papalapit. Mga ilaw na dala ng mga taong may dalang pagdududa at takot. At sa kanilang paglapit, ang katahimikan ng punong balite ay unti-unting napapalitan ng paparating na unos. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naputol nang marinig ni Nestor ang mahinang yabag ng maraming paa. Mula sa kanyang kinatatayuan sa ilalim ng punong balite, nakita niya ang mga ilaw ng sulo na unti-unting lumalapit. Hindi na siya nagulat. Dumating na sila, mahinahon niyang wika. Sa kanyang tabi, nanatiling kalmado si Bantay. Hindi ito gumalaw, ngunit ang presensya nito ay tila mas naging mabigat. Handa ka na ba? Tanong ng Capri. Huminga ng malalim si Nestor. Wala akong ibang pagpipilian kundi harapin ito. Ilang sandali pa, lumitaw na ang grupo ng mga kalalakihan mula sa dilim. Pinangungunahan sila ni Mang Dario, hawak ang isang sulo at ang kanyang mga mata ay puno ng determination. Nestor, malakas na tawag nito. Humarap si Nestor sa kanila, matatag ang tindig. Narito ako, sagot niya. Huminto ang grupo ilang hakbang mula sa punong balite. Napansin ng ilan sa kanila ang kakaibang lamig ng hangin, ngunit hindi nila iyon pinansin. Alam mo ba kung bakit kami narito? Tanong ni Mang Dario. May hinala ako, sagot ni Nestor. Kung ganoon, wika ni Mang Dario, sabihin mo sa amin ang totoo. Ano ang koneksyon mo sa punong ito? Tahimik si Nestor sa loob ng ilang sandali. Ramdam niya ang mga mata ng bawat isa, puno ng pagdududa, takot, at paghusga. Ang punong ito ay bahagi ng kalikasan, sagot niya. At tulad ng lahat ng bagay sa mundo,
May mga lihim itong hindi madaling maunawaan. Nagbulungan ang mga tao. "Huwag mo kaming paikutan," matigas na sabi ni Mang Dario. "May nakita ako. May kausap kang nilalang." Nanatiling tahimik si Nestor. "Kung wala kang itinatago, patunayan mo," dagdag ni Mang Dario. Sa sandaling iyon, napatingin si Nestor kay Bantay. Ang kapri ay nanatiling nakatayo sa likod ng puno, hindi nakikita ng mga tao. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ipakita, wika ni Nestor. "Kung ganoon, may tinatago ka nga," sigaw ng isa sa mga lalaki. Unti-unting uminit ang sitwasyon. "Hindi natin alam kung anong dala ng nilalang na iyon," sabi ng isa pa. "Paano kung ito ang dahilan ng mga nangyayaring kakaiba sa Bukirin? Baka mapahamak pa ang buong baryo," dagdag ng isa. Tumingin si Nestor sa kanila, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. "Wala akong ginagawang masama," mariin niyang sabi. "At wala ring masamang intensyon ang anumang nasa punong ito. Ngunit hindi iyon sapat upang mapawi ang takot ng mga tao." "Hindi kami makakatiyak," sagot ni Mang Dario. "At bilang mga taga-baryo, tungkulin naming protektahan ang aming sarili." Lumapit siya ng kaunti, hawak ang sulo. "Kung may nilalang dito, palabasin mo." Natahimik ang paligid. Napatingin si Nestor kay Bantay. Alam niyang isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Isang desisyong maaaring magbago ng lahat. "Hindi nila maiintindihan," mahinang wika ni Bantay. "Ngunit hindi ko rin sila maaaring pabayaan sa kanilang takot," sagot ni Nestor. Saglit siyang pumikit, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Pagmulat niya ng mata, umarap siya sa mga tao. "May katotohanan sa hinala ninyo," wika niya. Nagkagulo ang grupo. May nilalang na naninirahan sa punong ito, ngunit hindi siya kaaway. "Paano ka nakakasiguro?" tanong ni Mang Dario. "Dahil kilala ko siya," sagot ni Nestor, "at nakita ko ang kanyang kabutihan." "Kung ganoon, palabasin mo," sigaw ng isa. Muling napatingin si Nestor kay Bantay. Sa pagkakataong iyon, ang kapri ay bahagyang tumango. Unti-unting lumabas si Bantay mula sa likod ng punong balite. Isa-isang napaatras ang mga tao. Ang ilan ay napasigaw, ang iba na may napahawak sa kanilang mga dala. Ang anyo ng kapri ay hindi pangkaraniwan, malaki, matangkad, at tila nagmumula sa isang mundong hindi nila kayang unawain. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nagbabanta. "Hindi ako narito upang manakit," wika ni Bantay sa mabigat ngunit kalmadong tinig. Ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa kanyang mga salita. "Isa siyang kapri," sigaw ng isa. "Mapanganib yan," dagdag ng isa pa. "Hindi," agad na sabi ni Nestor. "Hindi siya masama." Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaki ang nagbato ng maliit na bato patungo kay Bantay. Hindi ito tumama ng malakas, ngunit sapat upang magdulot ng ingay. Biglang tumahimik ang lahat.
Tumingin si Bantay sa kanila. Hindi galit, ngunit puno ng lungkot. Ganito ba ang kapalit ng kabutihan? Wika nito. Naramdaman ni Nestor ang sakit sa tinig ng kanyang kaibigan. Huwag ninyo siyang saktan, pakiusap ni Nestor. Ngunit huli na, ang takot ay naging galit. Atakihin na natin bago pa tayo mapahamak. Sigaw ng isa. Sa sandaling iyon, nagsimula ang kaguluhan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Nestor, nahahati sa pagitan ng kanyang mga kababaryo at ng kanyang kaibigan. At sa gabing iyon, ang desisyon na kanyang gagawin ay magtatakda ng direksyon ng kanyang kapalaran. Sumiklab ang tensyon sa ilalim ng punong balite. Ang mga sulo ay nagliyab ng mas maliwanag, at ang mga anino ay tila nagsayaw sa paligid, parang sumasalamin sa kaguluhang bumabalot sa mga puso ng mga tao. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling matatag si Nestor. "Huwag!" Malakas niyang sigaw habang humaharang sa pagitan ng mga tao at ni Bantay. Napahinto ang ilan, ngunit ang iba ay patuloy sa pag-igting ng kanilang damdamin. "Umalis ka dyan, Nestor," sigaw ni Mang Dario. "Hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo." "Hindi ninyo siya kilala," sagot ni Nestor. "Hindi siya kaaway." Ngunit ang takot na matagal nang namumuo sa kanilang isipan ay hindi madaling mapawi. Ang anyo ni Bantay, malaki, kakaiba, at hindi pangkaraniwan, ay sapat upang palakasin ang kanilang pangamba. Sa likod ni Nestor, nanatiling tahimik ang Capri. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay tila nagdadala ng bigat sa hangin. "Nestor," mahinang wika ni Bantay, "huwag mo silang labanan." Napalingon si Nestor. "Hindi ko kayang pabayaan ka," sagot niya. "Hindi mo kailangang ipagtanggol ako sa ganitong paraan," wika ng Capri. "Kung lalaban ka, lalo lamang lalalala ang sitwasyon." Ngunit hindi sumang-ayon si Nestor. "Kung mananahimik ako, para ko na ring pinabayaan ang katotohanan." Sa harap nila, muling sumigaw ang isa sa mga lalaki. "Hindi na natin ito dapat patagalin." May ilan sa kanila ang umabante, hawak ang kanilang mga dala, mga kahoy, bato, at sulo. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang umihip ang isang malakas na hangin. Napatigil ang lahat. Ang mga dahon ng punong balite ay biglang nag-ingay, tila may sariling buhay. Ang hangin ay naging malamig, at ang lupa ay bahagyang umuga. Hindi ito karaniwang pangyayari. Unti-unting nagliwanag ang paligid sa kakaibang paraan, hindi mula sa mga sulo, kundi mula sa mismong punong balite. Napaatras ang mga tao. "Ano ito?" bulong ng isa. Tumingin si Nestor kay Bantay. "Hindi ko ito ginagawa," sabi ng Capri. "Kung ganoon, sino?" tanong ni Nestor. Walang sumagot. Sa likod ng punong balite, may unti-unting lumilitaw na anino. Mas madilim, mas mabigat ang presensya kaysa kay Bantay. Ramdam ito ng lahat, kahit ng mga hindi sanay makakita ng mga nilalang. Hindi ito maganda,
wika ni Bantay. Ano iyon? Tanong ni Nestor. Isa sa mga nilalang na matagal nang nagmamasid, sagot ng Kapri. At hindi siya tulad ko. Lalong nanlamig ang hangin. Ang mga tao ay nagsimulang umatras, hindi na dahil kay Bantay, kundi sa bagong presensyang unti-unting nagpapakita. Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang na may anyong hindi maipaliwanag. Mas malabo, mas mabigat, at tila binabalot ng anino ang buong katawan. Hindi ito nagsalita, ngunit ang presensya nito ay sapat upang magdulot ng takot. Ano ang ginagawa mo rito? Matigas na tanong ni Bantay. Tahimik ang nilalang sa loob ng ilang sandali bago marinig ang mababa at malamig na tinig nito. Ang tao ay hindi dapat nakikialam sa aming mundo. Napatingin ito kay Nestor, at ang tulad niya ay lumalampas sa hangganan. Napalunok si Nestor, ngunit hindi siya umatras. Wala akong ginagawang masama, sabi niya. Ang pagkakaibigan mo sa kanya ay sapat na, sagot ng nilalang. Ang balanse ay nasisira. Hindi lahat ng ugnayan ay masama, singit ni Bantay. Hindi ikaw ang magtatakda niyan, tugon ng aninong nilalang. Unti-unting umigting ang tension. Ang mga tao na kanina'y handang umatake, ngayon ay natigilan, nahati sa pagitan ng kanilang takot kay Bantay at sa mas matinding pangamba sa bagong nilalang. Ano ang mangyayari sa amin? Tanong ng isa sa kanila, nanginginig ang tinig, ngunit walang sumagot. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Nestor na hindi na lamang ito tungkol sa kanya o kay Bantay. Ang nangyayari ay mas malaki, isang banggaan ng dalawang mundong matagal nang hiwalay. Kung may problema, wika ni Nestor, ako ang kausapin ninyo. Huwag ninyo idamay ang iba. Napatingin sa kanya ang aninong nilalang. Handa kang harapin ang kapalit? Tanong nito. Huminga ng malalim si Nestor. Kung iyon ang kailangan upang mapanatili ang kapayapaan, oo. Napatingin si Bantay sa kanya. Hindi mo kailangang akuin ang lahat, sabi nito. Ngunit umiling si Nestor. Kung ako ang dahilan, ako rin ang dapat humarap. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto. Sa sandaling iyon, ang kapalaran ni Nestor ay nakabitin sa isang desisyon. Isang desisyong maaaring magligtas o magwasak sa lahat. At sa harap ng dalawang magkasalungat na puwersa, pinili niyang tumayo. Nanatiling tahimik ang paligid matapos ang matapang na pahayag ni Nestor. Ang hangin ay tila huminto at ang lahat, tao man o nilalang, ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng susunod na mangyayari. Ang aninong nilalang ay bahagyang lumapit. Sa bawat hakbang nito, tila mas dumidilim ang paligid. Kung ikaw ang haharap, malamig nitong wika, handa ka bang iwan ang mundo ng tao? Napakunot ang noo ni Nestor. Iwan? Ulit niya. Ang pakikipag-ugnayan mo sa amin ay may kapalit. Paliwanag ng nilalang.
Hindi maaaring manatili ang isang paa sa dalawang mundo nang walang kabayaran. Napatingin si Nestor kay Bantay. "Ganito ba talaga ang kapalit?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang Capri. Sa unang pagkakataon, tila nahirapan itong magsalita. "May mga batas na hindi ko rin kayang baguhin," sagot nito sa huli. "Ang mundo namin ay may sariling balanse." Natahimik si Nestor. "Kung pipiliin mong manatili sa amin, dugtong ng aninong nilalang, iiwan mo ang iyong buhay bilang tao, ang iyong baryo, ang iyong bukirin, at ang lahat ng iyong nakasanayan. At kung hindi," tanong ni Nestor, "mapuputol ang ugnayan mo sa nilalang na ito," sagot nito habang tumuturo kay Bantay. "At hindi na kayo muling magkikita." Biglang bumigat ang dibdib ni Nestor. Sa likod niya, naroroon ang kanyang mga kababaryo, takot, nalilito, at naghihintay ng kasagutan. Sa kanyang harapan naman ay ang Capri na naging kaibigan niya, ang nagbigay sa kanya ng bagong pag-unawa sa mundo. "Hindi ito makatarungan," wika ni Nestor. "Ang balanse ay hindi tungkol sa pagiging makatarungan," sagot ng nilalang. "Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan." Tahimik si Bantay, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Nestor. "Huwag mong piliin ang mundo namin dahil lamang sa akin," wika nito. "Ang buhay mo ay naroon sa mga tao." Ngunit umiling si Nestor. "Hindi ko kayang talikuran ang isang kaibigang walang ginawang masama," sagot niya. Ngunit kapalit niyan ang lahat, paalala ni Bantay. Napapikit si Nestor. Sa kanyang isipan, nagbalik ang mga alaala, ang kanyang simpleng buhay, ang kanyang bukirin, ang mga araw na puno ng pagod ngunit may kapayapaan. At kasabay nito, ang mga sandaling kasama si Bantay, ang mga aral, ang mga lihim ng kalikasan, at ang kakaibang pagkakaibigang hindi niya inaasahan. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kung ang pagpili sa kabutihan ay may kapalit, wika niya, "handa akong tanggapin iyon." Nagulat ang ilan sa mga tao. "Nestor, wag!" sigaw ng isa. "Isipin mo ang buhay mo." Ngunit hindi na lumingon si Nestor. Tumingin siya kay Bantay. "Hindi kita iiwan," mariin niyang sabi. Sa sandaling iyon, tila mas naging mabigat ang hangin. "Kung ganoon," wika ng aninong nilalang, "tinatanggap mo ang iyong kapalaran." Biglang nagliwanag ang punong balite. Ang lupa sa paligid nito ay tila kumilos, at ang hangin ay umikot sa kanilang tatlo. Ngunit bago pa man tuluyang mangyari ang inaasahan, sumigaw si Bantay. "Tumigil ka!" Biglang huminto ang lahat. Tumingin ang aninong nilalang sa Capri. "May nais kang sabihin?" tanong nito. Lumapit si Bantay kay Nestor. "Hindi ito ang tamang paraan," wika nito. "Hindi mo kailangang isakripisyo ang lahat para sa akin." Ngunit, magsasalita pa sana si Nestor, ngunit pinigilan siya ng Capri. "Makinig ka," sabi ni Bantay. "Ang tunay na pagkakaibigan
ay hindi humihingi ng ganitong kapalit. Natahimik si Nestor. Kung pipiliin mong manatili sa mundo ng tao, dugtong ng Capri, hindi ibig sabihin na mawawala ang lahat ng natutunan mo. Ang mga alaala at aral ay mananatili. Pero ikaw? Tanong ni Nestor. Bahagyang ngumiti si Bantay, bagamat may lungkot sa kanyang mga mata. May mga ugnayang kailangang bitawan upang mapanatili ang balanse, sagot nito. Naramdaman ni Nestor ang sakit ng katotohanang iyon. Sa harap nila, muling nagsalita ang aninong nilalang. Pumili ka, wika nito. Muling napatingin si Nestor sa dalawang mundo na kanyang kinabibilangan. Sa isang banda, ang kanyang pinagmulan. Sa kabila, ang isang kakaibang ugnayan na nagbago sa kanyang pananaw. At sa sandaling iyon, kailangan niyang magdesisyon, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat. Ang katahimikan sa ilalim ng punong balite ay tila mas mabigat kaysa dati. Lahat ay naghihintay, ang mga tao, ang Capri, at ang aninong nilalang. Sa gitna ng lahat, si Nestor ay nakatayo, tangan ang isang pasyang magbabago sa kanyang kapalaran. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang dibdib, malinaw ang dalawang bagay. Ang pagmamahal niya sa kanyang buhay bilang tao at ang pagpapahalaga niya sa pagkakaibigan nila ni Bantay. Hindi ko kayang piliin ang isa at tuluyang kalimutan ang isa pa. Mahinahon niyang wika. Napatingin sa kanya ang aninong nilalang. Walang gitna sa ganitong usapin, sagot nito. Ang balanse ay nangangailangan ng malinaw na pagpili. Ngunit umiling si Nestor. Kung ang batas ninyo ay naghihiwalay sa dalawang mundong maaaring magkaunawaan, marahil panahon na upang ito'y baguhin, dugtong niya. Nagkaroon ng bahagyang pagigting sa paligid. Hindi ka maaaring magdikta ng pagbabago. Malamig na wika ng nilalang. Ikaw ay tao lamang. Maaaring tao lamang ako, sagot ni Nestor. Ngunit nakita ko ang kabutihan sa isang nilalang na hindi ninyo pinahahalagahan. At nakita ko rin ang takot ng mga taong hindi nakakaunawa. Napatingin ang mga tao kay Nestor. Ang ilan ay naguguluhan, ang iba'y tahimik lamang. Kung may dahilan kung bakit nagkakaroon ng hidwaan, patuloy ni Nestor, ito ay dahil sa kakulangan ng pag-unawa, hindi dahil sa likas na kasamaan. Tahimik si Bantay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-aalala. Ang sinasabi mo ay salungat sa matagal nang umiiral na kaayusan, sagot ng aninong nilalang. Kung ang kaayusang iyon ay nagdudulot ng takot at paghihiwalay, tugon ni Nestor, hindi ba't nararapat lamang na ito'y pag-isipan muli? Muling bumalot ang katahimikan. Ang hangin ay tila nagbago. Hindi na kasing bigat ng kanina, ngunit puno pa rin ng tension. Kung hindi ka pipili, wika ng nilalang, ang mundo mismo ang pipili para sa iyo. Kung ganoon, sagot ni Nestor, pipiliin ko ang pananatili sa aking mundo bilang tao. Bahagyang gumalaw ang mga tao sa likuran niya
tila nakahinga ng kaunti. Ngunit hindi pa siya tapos. Ngunit hindi ko tatalikuran ang katotohanang may kabutihan sa kabilang panig. Dugtong niya. Hindi ko kakalimutan ang aking natutunan, at hindi ko ituturing na kaaway ang mga tulad ni Bantay. Tumingin siya sa Capri. Ang pagkakaibigan natin ay hindi mawawala kahit hindi na tayo magkasama sa paraang dati. Tahimik si Bantay. Sa kabila ng kanyang malaking anyo, ang kanyang katahimikan ay puno ng damdamin. Tinanggap mo ang iyong kapalaran, wika ng aninong nilalang. Ngunit ang ugnayan ninyo ay kailangang putulin. Unti-unting nagliwanag ang punong balite. Ang hangin ay umikot at ang lupa ay tila muling gumalaw. Nestor, mahinang tawag ni Bantay. Lumapit si Nestor sa kanya. Maraming salamat, wika ng Capri, sa iyong tiwala at sa iyong pagkakaibigan. Hindi ito paalam, sagot ni Nestor, kahit may lungkot sa kanyang tinig. Sa aming mundo, tugon ni Bantay, ang ganitong paghihiwalay ay maaaring magtagal. Ngunit ngumiti si Nestor. Ang alaala ay hindi nawawala, sabi niya. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay lalong tumindi. Unti-unting naglaho ang anyo ni Bantay na parang tinatangay ng hangin. Ang aninong nilalang ay naglaho rin, kasabay ng pagbalik ng katahimikan sa paligid. Ang punong balite ay muling naging tahimik, tila walang nangyari. Naiwan si Nestor sa gitna ng mga tao. Walang nagsalita sa una. Ang mga sulo ay unti-unting humina at ang hangin ay bumalik sa dati nitong anyo. Wala na sila, bulong ng isa. Tumingin si Mang Dario kay Nestor. Hindi na tulad ng dati ang kanyang mga mata. Wala na ang matinding pagdududa, ngunit may natitira pa ring pag-aalinlangan. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Huminga ng malalim si Nestor. Magpapatuloy ang buhay, sagot niya. Walang nakasagot. Sa gabing iyon, ang baryo ay nagbalik sa katahimikan, ngunit ang mga nangyari ay hindi basta-basta malilimutan. At para kay Nestor, ang pagkawala ni Bantay ay hindi katapusan, kundi simula ng isang bagong pag-unawa. Ngunit sa kaibuturan ng kagubatan, may mga puwersang hindi pa tuluyang nawawala. At ang epekto ng kanyang pinili ay magsisimula pa lamang maramdaman. Nagbalik ang katahimikan sa baryo, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang mga nangyari sa ilalim ng punong balite ay nag-iwan ng marka sa bawat isa, lalo na kay Nestor. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay bilang magsasaka. Maaga pa ring bumabangon, inaalagaan ang kanyang mga tanim at tahimik na nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ngunit sa bawat pagdaan niya sa punong balite, may bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Wala na si Bantay. Ang punong dati tila buhay sa presensya ng Capri ay ngayon ay tahimik na lamang. Wala nang tinig na kumakausap sa kanya, wala nang lihim na ibinubulong ng hangin. Ngunit ang mga aral ay nanatili. Mas naging maingat si Nestor sa kanyang mga gawain, hindi lamang sa pagtatanim,
kundi pati sa pakikitungo sa kalikasan. Inaalagaan niya ang lupa na parang isang buhay na nilalang, may paggalang at pasensya. At unti-unti, may pagbabago. Ang kanyang bukirin ay muling sumigla. Ang mga palay ay naging mas matibay. Ang mga halaman ay mas luntian. At ang ani ay mas masagana kaysa dati. Ngunit hindi ito tulad ng dati na tila may kakaibang tulong. Ngayon, ang pag-unlad ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap at ng mga natutunan niya. Napansin ito ng mga taga-baryo. Mas maganda ang ani mo ngayon, Nestor, sabi ng isa. Parang mas maingat ka na ngayon, dagdag ng isa pa. Ngumiti lamang siya. Hindi na niya kailangang ipaliwanag ang lahat. Si Mang Dario ay madalas ding napapadaan sa kanyang bukirin. Hindi na ito tulad ng dati na puno ng pagdududa. Sa halip, tila may nais itong sabihin, ngunit hindi alam kung paano sisimulan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Nestor sa ilalim ng punong balite, lumapit si Mang Dario. "Maaari ba kitang makausap?" tanong nito. Tumango si Nestor. Umupo si Mang Dario sa tabi niya, tahimik sa loob ng ilang sandali. Ang mga nangyari noon, wika nito, hindi ko agad naintindihan. Hindi sumagot si Nestor, hinayaan niyang magpatuloy ang lalaki. "Natakot ako," dugtong ni Mang Dario. "At sa takot na iyon, nagpadala ako sa aking pagdududa." Napabuntong hininga siya. "Ngayon, naiisip ko na hindi lahat ng hindi natin nauunawaan ay dapat katakutan." Tumingin siya kay Nestor. "Pasensya na." Tahimik na ngumiti si Nestor. "Ang takot ay natural," sagot niya. "Ang mahalaga ay kung paano tayo natututo mula rito." Sa unang pagkakataon, gumaan ang pakiramdam ni Mang Dario. Mula noon, unti-unting nagbago ang pakikitungo ng mga tao kay Nestor. Hindi man nila lubos na nauunawaan ang nangyari. Natuto silang igalang ang kanyang katahimikan at ang kanyang paraan ng pamumuhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga sandali na nararamdaman ni Nestor ang kakaibang presensya sa paligid ng punong balite. Hindi tulad ng dati, ngunit sapat upang maalala niya ang isang kaibigan minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa labas ng kanyang kubo, tinitingnan ang kalangitan. Napansin niyang tila mas maliwanag ang mga bituin. Tahimik ang paligid. Ngunit sa hangin, may bahagyang paggalaw, parang isang pamilyar na presensya na hindi na kailangang magpakita upang maramdaman. Napangiti si Nestor. Hindi man niya muling makita si Bantay, alam niyang ang kanilang pagkakaibigan ay hindi tuluyang nawala. Sa malalim na bahagi ng kagubatan, ang balanse ay muling naibalik, ngunit hindi na ito tulad ng dati. May bahagyang pagbabago, isang maliit na puwang na nagbukas dahil sa isang taong piniling umunawa kaysa matakot. At ang puwang na iyon ay maaaring maging simula ng mas malaking pagbabago. Para kay Nestor, ang kanyang pinili ay hindi naging madali, ngunit ito ay nagbunga ng kapayapaan.
hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati sa kanyang paligid. Ngunit sa mundo na puno ng hiwaga, ang bawat wakas ay may kasunod na simula. At ang kwento ni Nestor ay hindi pa ganap na nagtatapos. Lumipas ang mga linggo na tila payapa ang lahat. Ang baryo ay muling naging tahimik. At ang buhay ni Nestor ay bumalik sa dating ritmo. Simple, maayos, at walang kaguluhan. Ngunit sa kabila ng panlabas na katahimikan, may mga pagbabago na unti-unting sumisibol sa paligid. Sa bawat araw na siya'y nagtatrabaho sa bukirin, mas naging malinaw kay Nestor ang kanyang koneksyon sa kalikasan. Hindi na lamang siya basta nagtatanim at nag-aani. Tila nauunawaan na niya ang galaw ng lupa, ang pangangailangan ng mga halaman, at ang tahimik na wika ng hangin. Ngunit kasabay nito, may mga sandali na tila may bumubulong sa kanyang isipan. Mahina, halos hindi marinig, ngunit pamilyar. Isang hapon, habang siya'y naglalakad pa uwi mula sa bukirin, napadaan siya sa punong balite. Napahinto siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may presensyang nagmamasid, ngunit hindi nagbabanta. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno. Tahimik, ngunit hindi ito ang karaniwang katahimikan. May lalim ito na parabang may itinatagong lihim. Bantay? Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Ngunit ang hangin ay bahagyang gumalaw at ang mga dahon ay nag-ingay sa isang paraan na tila may kahulugan. Hindi siya natakot. Sa halip, may kakaibang pag-asa na sumibol sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na araw, lalo niyang naramdaman ang mga ganitong pangyayari. Minsan, habang siya'y nagtatrabaho, may mga pagkakataon na tila may gumagabay sa kanya. Parang may nagtuturo kung saan dapat maghukay, kung kailan dapat magdilig, at kung paano aalagaan ang kanyang tanim. At sa bawat pagkakataon, nagiging mas maayos ang kanyang ani. Napansin din ito ng mga taga-baryo. Parang may kakaiba sa'yo ngayon, Nestor, sabi ng isa. Mas gumaganda ang lahat ng hinahawakan mo, dagdag ng isa pa. Ngunit tulad ng dati, hindi na niya ito ipinaliwanag. Samantala, sa kagubatan na hindi naaabot ng karaniwang tao, may mga nilalang na nagmamasid. May nagbago, wika ng isa. Ang tao ay natuto, sagot ng isa pa. At ang hangganan, tanong ng isa. Hindi na ito tulad ng dati. Sa kabila ng pagkawala ni Bantay, ang impluwensya ng kanilang pagkakaibigan ay nanatili. Hindi lamang kay Nestor, kundi pati sa balanse ng dalawang mundo. Isang gabi, habang siya'y muling nakaupo sa ilalim ng punong balite, pumikit si Nestor at tahimik na nakinig sa paligid. At sa pagkakataong iyon, malinaw niyang narinig ang isang pamilyar na tinig. Mahina, ngunit puno ng kabutihan. Hindi lahat ng pagkawala ay katapusan. Bigla siyang nagmulat ng mata. Bantay, bulong niya. Walang anyong lumitaw, ngunit ang presensya ay naroon.
Ang mga ugnayan na totoo ay hindi basta nawawala. Muling bulong ng tinig. Napangiti si Nestor. Hindi kita nakikita, sabi niya, pero nararamdaman kita. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang puso ay puno ng katiyakan. Natuto ka, wika ng tinig. At ikaw ang nagturo sa akin, sagot ni Nestor. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang kanilang pagkakaibigan ay nagbago lamang ng anyo, hindi na tulad ng dati, ngunit mas malalim at mas tahimik. At sa katahimikan ng gabi, ang punong balite ay tila muling naging buhay, hindi sa paningin, kundi sa damdamin. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng mga bulong ay ang pag-uspong ng panibagong katanungan. Kung ang ugnayan nila ni Bantay ay nananatili, ano ang ibig sabihin nito para sa balanse ng dalawang mundo? May mga bagay na muling gumagalaw, mga puwersang hindi pa tuluyang natatapos ang kanilang layunin. At sa pagkakataong ito, si Nestor ay hindi na lamang isang simpleng magsasaka. Siya ay naging tulay. At ang pagiging tulay ay may kaakibat na responsibilidad. Isang responsibilidad na hindi niya maaaring talikuran. Sa paglipas ng gabi, unti-unti lumiwanag ang langit. Isang bagong araw ang sumikat. Isang araw na may dalang panibagong simula at panibagong hamon. Sumikat ang araw na tila mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag nito ay dahan-dahang sumilip sa bukirin ni Nestor, nagbibigay buhay sa bawat halaman at patak ng hamog sa dahon. Ngunit sa kabila ng karaniwang tanawin, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya, isang pakiramdam ng panibagong layunin. Maaga siyang bumangon, ngunit hindi na lamang dahil sa gawain. Sa kanyang puso, may malinaw na panawagan, isang tungkulin na hindi niya hiniling, ngunit handa niyang tanggapin. Habang siya'y naglalakad patungo sa kanyang bukirin, napansin niyang tila mas maayos ang lahat. Ang lupa ay mas malambot, ang hangin ay mas sariwa, at ang paligid ay tila mas buhay. Hindi ito nagkataon. Sa kanyang isipan, malinaw na bumalik ang mga salita ni Bantay. May mga ugnayang hindi kailanman nawawala. Napangiti si Nestor. Pagdating niya sa punong balite, siya'y huminto. Tahimik niyang pinagmamasdan ang matandang puno, ang parehong puno na naging saksi sa kanyang pagbabago. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapat ang kanyang palad sa puno. Salamat, mahina niyang wika. Sa sandaling iyon, may banayad na ihip ng hangin na dumaan at ang mga dahon ay kumaluskos na tila sumasagot. Hindi niya nakita si Bantay, ngunit hindi na niya kailangang makita ito upang maniwala. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang kanyang bagong papel. Kapag may bahagi ng bukirin na nangangailangan ng pansin, tila alam niya agad kung ano ang dapat gawin. Kapag may pagbabago sa panahon, nararamdaman niya ito bago pa man mangyari. At higit sa lahat, natuto siyang makinig, hindi lamang sa nakikita, kundi sa hindi naririnig ng iba. Unti-unti, napansin ito ng buong baryo. Parang may kakaiba kay Nestor, sabi ng ilan.
Hindi na lang siya basta magsasaka, dagdag ng iba. Ngunit hindi na siya tinatakot ng kanilang mga salita. Sa halip, may paggalang na sa kanilang mga tingin. Isang araw, lumapit sa kanya si Mang Dario. "Nestor," wika nito, "may nais akong itanong." Tumango si Nestor. "Sa tingin mo ba," dugtong ni Mang Dario, "may paraan para mas maintindihan namin ang mga bagay na hindi namin nakikita?" Sandaling nag-isip si Nestor. "Hindi kailangang makita ang lahat upang maunawaan," sagot niya. "Minsan, sapat na ang paggalang at pakikinig." Tahimik na tumango si Mang Dario. Mula noon, unti-unting nagbago ang baryo. Hindi man tuluyang nawala ang takot sa hindi nila nauunawaan, napalitan ito ng pag-iingat at paggalang. At si Nestor ang naging gabay, hindi bilang pinuno, kundi bilang isang halimbawa. Sa kagubatan, ang mga nilalang ay patuloy na nagmamasid. Ang tao ay natuto, wika ng isa. At ang balanse? Tanong ng isa pa. Pinananatili. Sa gitna ng dalawang mundo, si Nestor ay naging tulay. Hindi upang pag-isahin ang lahat, kundi upang tiyakin na ang bawat panig ay may pag-unawa sa isa't isa. Hindi na siya ang dating simpleng magsasaka. Siya na ngayon ang tagapag-ingat ng balanse. At sa bawat araw na lumilipas, pinatunayan niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa kabutihan, pagtitiyaga, at pag-unawa. Sa ilalim ng punong balite, kung saan nagsimula ang lahat, nananatili ang isang tahimik na alaala, isang pagkakaibigang nagbago ng dalawang mundo. At kahit hindi na muling nagpakita si Bantay, ang kanyang presensya ay patuloy na nabubuhay sa hangin, sa lupa, at sa puso ni Nestor. Dito nagtatapos ang kanilang kwento, hindi bilang wakas, kundi bilang isang paalala. Na sa mundo na puno ng hiwaga, ang kabutihan ay laging may kapangyarihang magdala ng liwanag, wakas,